Imbes na dumagdag sa problema ng mabasura, inakampanya ng isang grupo ang pag-recycle ng mga tarp at iba pang election paraphernalia. Pero paalala ng isang environment group, ingat lang dahil ang ibang tarp may mga nakalalasong kemikal. Nakatutok si Von Aquino. Tapos na ang eleksyon pero sa iba't ibang lugar sa Quezon City, marami pa ring nakasabit na campaign materials tulad ng mga tarpaulin. Ayon sa Task Force Baklas ng COMELEC, mahigit 600,000 campaign tarpaulins na ang nababaklas nila nationwide as of May 10. Hindi pa kasama ang mga tarpaulin ng eleksyon at mga tarpaulin na binaklas ng mga LGU matapos ang eleksyon. Ang COMELEC at Eco Waste Coalition nagtutulungan para sa disposal ng mga tarpaulin. Ang grupong Kids Who Farm na nagsusulong ng sustainable food system sa mga komunidad, nire-repurpose sa mga tarpaulin para maging paso na kung tawagin ay tar pots. Hindi na kailangang i-cut, so ready na siya. Ang ginagawa na lang namin, stapler na lang sa side and then you fold it. Yan, may tar pot ka na. Gumawa rin sila ng instructional video sa social media para maituro ito sa lahat. Nakipag-partner din sila sa Association of Tulungatong Innovative Women Agripreneur ng Zamboanga City para gumawa ng mga bags gamit ang mga tarpaulin at vertical planters. It's a stopgap solution kasi ang nakikita namin, kahit nga yung mga nakolekta na, kung hindi ma-manage talaga yan, it will still go to the landfill, it will still go to our waterways, at ang pinaka-worst noon, maging pollutant siya sa ating dagat. No? Paalala ng Eco Waste Coalition, mag-ingat. Lalo't ang ilang tarpaulin na ipinasuri nila ay lumabas na sobra sa acceptable toxicity level. Yung mga nakuha namin ay lahat-lahat above the 100 ppm, no? Under the European Commission Regulation number 494 of 2011, no? Lahat ng manufacturers ay pinaprohibit na nila na maglagay nitong mixture na ito sa mga produkto kahit sa plastic na equal to or greater than 0.01%, no, or 100 parts per million. Anila nakita sa mga tarpaulin ng highly toxic na cadmium na pwedeng magdulot ng cancer at iba pang sakit sa tao. Nakalalason din ito sa mga halaman at hayop at matagal mawala. Maaari naman daw i-repurpose sa mga tarp pero hindi para sa mga pagkain. Pwede sigurong i-pulverize and then gawing panghalo sa hollow block. At kung gagawing paso, huwag tamnan ng fruit-bearing trees dahil posibleng mag-leak ang kemikal at maabsorb ito ng halaman. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.